solo ride muna tayo ngayon. At medyo mahaba ang ride natin ngayon at medyo mahirap. So gagawin natin yung Infanta Real Loop, o kilala din bilang Batman Loop. So bakit ko ba gagawin to ng mag-isa? Actually, ensayo ride to para sa sa isang event na sasalihan natin. Gusto ko lang magkaroon ng idea kung nasan ba ako in terms of fitness level sa ngayon, kung gaano ba ako ka-ready sa sa isang mahabang endurance na event. Mula Metro Manila ay babagtasin natin hanggang dulo ng Marilake o Marcos Highway. Tatawirin ang Sierra Madre Mountain Range hanggang marating ang coastline ng Karagatang Pasipiko sa bayan ng Infanta at Real Quezon. Mula dito ay babalik tayo pa Kanluran. Tatawid muli ng bundok hanggang marating ang bayan ng Fami sa Laguna, kung saan magtatagpo tayo sa Manila East Road papunta ng probinsya ng Rizal at pabalik sa Metro Manila. 243 kilometers ang ride natin ngayon at may halos 3,600 meters na elevation gain. Actually, tinan ko kagabi sa commute na app yung ruta natin ngayon. Yung commute kasi nagbibigay siya ng estimate kung gaano katagal matatapos yung ruta given yung different na fitness level. So according sa commute, kapag good fitness ka daw, matatapos mo to ng almost 16 hours. Kaya gusto ko ikumpara kung gaano ba ako kalapit sa sa estimate na yun. Nag-ride out tayo ng 5 AM kanina. So kung ganon, almost 9 PM ang parang maging cut off natin. Hopefully hindi tayo abutin ng ganun kagabi. Sana. Kung gaano ka-accurate tong estimate na to, ang masabi ko lang, let's take it with a grain of salt. Napakadaming variables kasi sa isang ride. Diyan yung weather, road condition, traffic, at madami pang iba. Komplikado. Mahirap talagang ma-estimate ito with a good accuracy. Isa ring factor na dapat ma-consider ay yung history ng rider. Pero may tanong lang ako dito. Hindi kasi ako sigurado kung moving o elapsed time ba itong estimated time ni Kumul. Tingin ko moving, pero sa ride natin ngayon, isipin na lang natin na elapsed time nga ito. Boso. Sa first part ng ride, dadaan muna tayo sa mga familiar roads. Mga regular nating dinadaanan sa weekend rides natin. Kapag nakapag-Sierra Madre Loop ka na, alam natin na dito pa lang mapapasabak na tayo sa ahonan. Diyan yung ahon pa Boso-Boso, Pinugay, Garden Cottages, Sierra Madre Hotel, bago umabot sa Sampaloc sa Tanay. Lahing gagamba. Meron akong love and hate relationship dito sa part na to ng Marcos Highway. Undeniable, ang ganda niya. Ang ganda yung view. Pero grabe ang kunat. Ilang beses ko na rin na-feature ang bahagi na to ng Marilake sa mga previous videos. At kung mapapansin nyo, madalas talaga akong mag-drive dito. Ang ganda kasi ng kalsada at tanawin, lalo na sa umaga. Hindi rin ito gaano kalayo mula sa Metro Manila, kaya accessible siya sa atin.
Actually, meron akong dalawang bailout points sa ruta na to kung sakaling hindi okay yung pakiramdam ko o panghinaan na lang ng loob o kung ano mang reason. Una yung sa Tanay Sampaloc Road, bali magiging share loop na lang tayo. Pangalawa, yung daan papunta sa Santa Maria, Laguna bago mag-Jariels na malayo-layo na rin. Of course, ayaw natin magamit yung bailout points na yun. Gusto natin makompleto itong ruta. Gaano man siya kahirap, satsagain lang natin. Parang may nagbukas ng aircon. Biglang lumamig. Dito na tayo sa ano, this highest point sa part na to ng Marcos Highway. Malapit na tayo sa Sierra Madre Hotel. Naka 58 kilometers na tayo. 3 hours 35 minutes. Nag-fill muna tayo dito sa Sampaloc. Fill ng inumin at kumain rin ng konti. Hindi ko pa naman na-feel mag-fail out. Fortunately. Gusto ko lang i-emphasize na kung mag-ride tayo sa mga challenging na ruta, sa mga malayo o liblib na lugar, lalong-lalo na kung solo tayo, magandang magkaroon ng plan B kung sakaling may mangyaring hindi natin inaasahan, para kung hindi na natin kayang maituloy ang ride sa kung anong rason man, may idea tayo sa gagawin sa ganitong pagkakataon. Aralin natin ang ruta ahead of time at tingnan yung mga possible exits natin. Minsan may mga rides kami na parang biglaan lang kaya ito. Pero actually, lahat ng mga rides namin may planning at research muna kaming ginagawa. Ini-enjoy ko lang yung maiksing lusong pagkalagpas ng Regina Rica. Dahil after nito, mahaba-habang ahon na naman. At this point, nakaka 1,000 meters na elevation gain pa lang tayo. May mahigit 2,000 pa tayong aahunin sa buong ride. Ang bigat pumidal. Ang kunat ng kalsada. Sa mga rides na ganito kadaming ahon, ang hirap din talagang magtansya ng pacing kung meron kang tina-target na time. Lalong-lalo na at ito lang yung unang beses kong itatry mag one shot ng Infanta Loop. Bahala na nga si Batman. Ganda talaga ng view dito. Ganda. Kahit pa paano medyo
napapawi ang pagod natin, at least mentally. Ano pangalan nito? It's me, Lawrence. May mga nakasabay tayo, mga malalakas. Alas 10 na. Tapos naka 80, more or less 80 kilometers na tayo. Buti medyo nakisama yung weather. Ahon pa more. Ito yung isa pang possible na bailout natin, pero dahil hindi tayo liko dyan, kailangan natin panindigan to. mga 1 kilometer na lang siguro hanggang dun sa Infanta Arc. Parang uulan pa. Ay, nako. Chariots Peak. Pero di tayo dyan kakain. Dito tayo sa tabi kasi mas mura. Ayan, budget meal lang tayo. Isang kwento sa bulalo. Ayan, nakapag-lunch na tayo. Medyo mabigat din yung kinain ko kasi ang dami ring energy na na-consume natin bago mabot dito eh. Kailangan ma-replenish. Marami-rami pa tayong aahunin. Okay ka lang? Ha? Ha? May ano ka dyan? Pang repair? Hintay ko lang po kasama ko eh. May kasama ka naman? Okay. Sige. Ingat ka. Ingat rin po. Kasama mo yung nakapula? Ano po na po? Yung nakapula kasama mo? Nakapula po na. Ano nangyari? Naputulan ng kadena. Nandun. Sa point na to, mahirap din talagang magkaroon ng mechanical failure, lalong-lalo na yung mga critical. Isa na nga yung maputulan ng kadena. Malayo-layo na din kasi at mahirap makahanap agad ng tulong. Kaya dapat medyo kompleto ka rin sa repair kit. At mas mainam pa rin talaga na may kabady ka kapag magra-ride ng ganito.
Approaching na tayo sa highest point ng ride natin ngayon. Wala na rin akong ibang nakitang siklista sa point na to hanggang umabot sa Infanta Town proper. In fairness, kahit ang liahawan, ang dami namang shade. Tsaka dahil nasa mataas na elevation na tayo, ang lamig. Malamig yung hangin. Kaya kahit pa paano, hindi ka agad mag-overheat. Daming fern. May hinintuan akong viewpoint sa tabi ng kalsada, pero may bayad pala na 20 pesos. Hindi ko lang in-expect. Pero okay na din dahil nakatulong naman tayo sa local community. May parking space at may mine-maintain na landscape. Nagpas 20 kilometers pa mula dito hanggang Infanta Town proper. Pero mostly, lusong na to. Mahaba at may mga matatarik na sections. Mapupush sa limits ang preno natin. Important na nasa magandang kondisyon ito at actually, nagpalit ako ng brake pads after ng ride natin. Medyo pudpud na din kasi at napalala pa nitong ride. Ganda. Wow. Ewan ko kung ako lang, pero posible ka rin palang maumay sa lusong. Inisip ko sa ahon lang pwede mangyari yon, pero honestly, naramdaman ko siya. Buti na lang at naka-hydraulic brakes ako, kasi kapag mechanical, posibleng mangangalay ang kamay mo dito. Makapababal ka kasi sa preno. Umabot din 1:30 PM. Dito tayo sa
Ano ba to? Infanta marker. Grabe. Ang liahon. Kailangan hanap ulit tayo ng mga kainan o mabibilan ng snacks. Taasan pa. Inaalas pa tayo dun na-pitch flat tayo sa bago umabot yung marker. Pero ayun, buti naman na ayos. Medyo naglolo ko yung hand pump ko kaya hindi ko masyadong medyo kulang yung pressure sa gulong. Kaya may risk din ng pinch flat kung malubak tayo. Wag naman sana. Ayun. Pupunta na tayo sa Real, Quezon. Patag lang ang next 19 kilometers mula Infanta papuntang Real. At nakakamiss din pumadyak sa Patag sa totoo lang. Itong kalsadang binabagtas natin ay parallel sa silangang coastline. Kaya from time to time, matatanaw natin ang Pacific Ocean. Sayang nga lang dahil hindi din gano'ng kadami ang viewpoints dito. Nung una kong Infanta Loop, nag-overnight kami sa isang resort dito. Kaya mas na-enjoy namin ang dagat. Pacific Ocean. Ganda. Lapit-lapit na naman tayong umahon. So meron pa tayong 100 kilometers at eksaktong 3 PM. Alas 3 na. For sure abutan talaga tayo ng gabi. Unti-unting bumababa na ang araw sa mga time na to. At nagsisink in na din sa akin na malayo-layo pa ang kailangan kong padyakin. Kailangan nating tawirin ang bundok na to para makarating sa Fami, Laguna na 30 kilometers din ang layo. Mababa na ang energy ko dito kaya mabagal na rin ang pacing ko. Buti na lang, hindi pa naman tayo laspag. Basta lang hindi dapat tayo abutan ng gutom. Medyo mas madaming sakyan dito kaysa sa kabilang side sa Marilake. Pero in general, hindi naman ito busy. Maganda pa rin ang mga tanawin mula sa kalsada. Tapos ito, mahabang lusong muna. Ay, haba din nun. Mahigit 6 kilometers ata. Hindi pa to ang katapusan ng ahon, unfortunately. Intermediate na lusong lang to bago ang mahabang ahon muli. Aminin ko, medyo na-excite din ako dito ng saglit. Pero nung tingnan ko yung mapa, tumambad na lang sa akin ang katotohanan. Pero okay na lang din dahil nakapag-recover naman tayo.
Laguna Lake. Nakikita ko na ang Laguna Lake. Woo! Kami na tayo. Sarap lang sa pakiramdam ng nasa isa ka ng pamilyar na lugar. Tansya mo na kung gaano kalayo pa and gaano pa karaming effort ang kailangan mong gawin. At marami pa actually. Pero iba lang ang pakiramdam na alam mo na natitira pang part ng ride mo. Okay, 5:20 PM na at meron pa tayong 68 kilometers. Aabot ba yun? Aahon pa tayo ngayon sa Mabitak. Tapos Teresa, tingnan na lang natin. Huwag sana tayong abutan ng dilim dito sa ahon sa Mabitak. Delikado kasi. Ganda. Parang ngayon lang ako napunta dito ng sunset. Ganda pag sunset pala dito. Eto na. Ahon na naman tayo. Malabo na talaga na hindi ako abutan ng dilim dito. Para sa akin, hindi ideal ang ganitong sitwasyon. Marami kasing sections dito ang madilim. At kung malasin ka, baka hindi ka mapansin ng mga nagmamaneho. May dala naman akong proper lighting pero mas maganda talaga akong grupo kayo dito. Mas madami, mas visible kayo sa kalsada. Sir. Mabitak to Bugarin climb conquered. Isa na lang. Isang ahon na lang. Statistically siya yung pinakamadali. Pero dahil siya yung pinakahuli, siya yung pinakamahirap. Teresa climb. Hindi na ako masyadong nakapag-video from this point. Tinitipid ko na lang din kasi yung battery ng camera. At to be honest, hindi na rin naman ganoon kaayos yung footage. Nakauwi ako ng bandang alas 9 ng gabi at may elapsed time na 16 hours 3 minutes. Kung ikukumpara natin sa estimate ni Komoot, mas mabilis lang tayo ng 9 minutes, well within sa margin of error. At actually, impressive din yung estimate ni Komoot pero feeling ko may halong tsamba lang din yun. Anyway, masabi ko lang sa ride natin ngayon, challenging siya walang question. Pero para sa akin, mas enjoyable yung ruta na to kung mag-overnight somewhere sa Infanta o sa Real Quezon. Pero kung plano mo talagang i-one shot ito, mas mainam pa rin na magbaong ka ng kasama. Mas ligtas at syempre, mas masaya.